Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Beer Food star Hotshots forward Mark Pingris. Itinanggi ang akusasyon na naimpluwensyahan di umano ng SMC management ang kanyang desisyon na mag-beg off sa Gilas Pilipinas National Pool. Kampo ni Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes. Umaasang makakakuha ng marquee fight sa US soil. Power forward Jervy Cruz. Magsusuot na ng Global Port Batang Pier uniform sa 41st season ng Philippine Basketball Association o PBA. Powerhouse National University Bulldogs. Napanatili ang malinis na kartada sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Australian powerbuster Jason Day namayani sa major event na PGA Championship. British star Andy Murray kumopo ng ikatlong titulo sa Rogers Tennis Cup sa Montreal, Canada. Hometown rider Tim Wellens, back-to-back champion sa Tour of Benelux sa Belgium. At Philadelphia 76ers center Joel Embiid nakatakdang sumailalim sa ikalawang right foot surgery. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong kaibigan sa sports, Dennis Principe, kasama si Miss Meg Siozo. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, matapos ang 2 linggong training camp dito sa bansa, lilipad na patungong Europe ngayong gabi ang Gilas Pilipinas National Pool. Ito'y upang sumabak sa isang 4-team pocket tournament na bahagi pa rin ng kanilang preparasyon para sa kampanya sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan. Ang kabuang detalye ihahatid ni Judith Karingal ng Sports Radio 918. Mabagal ang progreso ng training camp Pilipinas National Pool. Ito ang ibinibigay na assessment ni National Coach Tab Baldwin isang araw bago sila bumiyahe patungong Europe para sa ilang mga tune-up games. Ayon kay Baldwin, malaking issue para sa kanila ang pagkakaroon ng injuries ng ilang mga players tulad ni na forward Kelly Williams at Rani Del De Ocampo. Bukod pa rito, nagarahe rin ng ilang araw sina Terence Romeo, Dondon Ontiveros, JC Intal at maging si Naturalized Center Andre Blatch dahil naman sa iba't ibang karamdaman. Gayunpaman, positibo pa rin si Baldwin sa magiging resulta ng kanilang sakripisyo para sa national team. Injuries have been a problem, and then question marks over players coming in or not coming in, and it's been difficult for the players, I have to say. I'm really inspired by their dedication, their passion. They're just working hard, and they want to be good, and they want to be good for the right reasons. They want to play for their fans and for the love of the country. At bagamat masasabing manipis ang bilang ng kanyang training pool, ikinatuwa pa rin ni Baldwin ang mabilis na pagkabisa ng mga players sa bagong sistema na kanyang pinapatupad sa practice sessions. Their minds are very much involved in the task that we're doing, and we've tried to go at a pace with the guys that where we can be thorough in what we're teaching, but at the same time we need to keep things moving along as quickly as we can. So it's always a balancing act with a national team when you have limited preparation. Takdang lumipad patungong Europe ang Gilas Pilipinas Pool para sa paglahok sa isang pocket tournament katapat ang mga national teams ng Estonia, Iceland at the Netherlands. Ito'y bahagi pa rin ng preparasyon ng Philippine Quintet para sa pagsuong sa hamon ng FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Judy Karingal, Sports Radio 918. Sa boxing, upang maisakatuparan ang asama na makakuha ng marquee fight, dumayo na sa Amerika si Pinoy 2 Division World Champion Donnie Ahas Nietes. At bagamat hindi pa pinapangalanan kung sino ang kanyang makakatapat, itinakda na sa October 17 ang debut sa US soil ni Nietes. May report si Mr. Rick Yap Santos ng Sport Radio 918.
Umaasa si ALA Promotions President Michael Aldeguer na makakakuha ng marquee fight sa Amerika si Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes. Ito'y kahit pa makakasabay ng debut ng 33-year-old Bacolod City puncher sa US soil ang October 17 title clash nina Nicaraguan WBC Flyweight Champion Roman Chocolatito Gonzalez at Pinoy challenger Brian the Hawaiian Punch Viloria sa Madison Square Garden sa New York. Sa katunayan, si Gonzalez ang isa sa mga gustong hamunin ni Nietes kapag umakyat na siya sa 112-pound weight class. Geographically, it would be good because you're looking at New York in the east and suddenly now it's in the forefront. Finally now the lightweight, the small weight divisions are being recognized, and two fights. Donnie's always been there on the radar. It's going to be a great Viloria and Gonzalez, and now Donnie is now fighting in the same time in the U.S. and I think hopefully he'll also be recognized. Samantala, binalita naman ni Aldeguer na patuloy ang dibdibang training ni Nietes kahit hindi patuloy kung sino ang kanyang susunod na challenger. Umaasa rin si Aldeguer na ang fight card na pagbibidahan ni Nietes sa Carson City, California ang magsisilbing major step para tuloy ang makapasok sa Amerika ang isang Filipino-owned promotional outfit. The event of ALA Promotions now, and now I think this is what Nietes has been waiting for also to be showcased. So definitely it will really, put Nietes on the radar now of some people, especially the people, the media, and everyone in America. Ang ALA Promotions ang nasa likod ng matagumpay na Pinoy Pride Series na huling nagsagawa ng boxing event sa Dubai, United Arab Emirates noong isang linggo. Para sa PTV Sports, Ricky Ap Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, ibinaling na ni Pinay Bantamweight Nesty Petesio ang atensyon sa kanyang kampanya sa IBA Women's World Boxing Championships sa susunod na taon. Ito'y matapos na muli siyang magkasya sa silver medal finish sa nakalipan sa Asian Women's Continental Boxing Championships. Narito ang report ni Arian Malyari. Ipagpapatuloy ni Pinay Bantamweight Nesty Petesio ang pagtugi sa mailap na gintong medalya sa IBA Women's World Boxing Championship sa susunod na taon. Kinapos ng isang panalo para sa ginto sa nakalipas sa Singapore Southeast Asian Games at Asian Women's Continental Boxing Championships. Ituturing ni Petesio na learning experience ang dalawang runner-up finishes sa dalawang magkahiwalay na torneo. Sa akin naman po, lagi naman po ako na tumitingin ba. Kasi ito ng game, manalo man po ako matalo. Para sa akin, lagi pa pong may kulang. Lagi pa pong dapat may improve sa sarili ko. Lagi pa pong dapat mag-aral. Kasi syempre po yung mga kalaban mo, mga ibang bansa po, gawin din po yung ginagawa nila na nag-aaral din po sila. Siyempre, tumitibay din po sila, gumagaling din po habang sumatagal. Samantala, tiniyak naman ni Petesio na magdodoble kayod siya sa ensayo, lalo pat ang World Championship sa isang qualifying event para sa 2016 Rio Olympics. Kung ano po yung ginawa kong focus sa mga dumaan pong laban, mas dodoble ko po. More siguro sa dami ng suntok or sa combination, sa addressing. Andiyan naman po sila coach para ang IBA Women's World Boxing Championships ay i-host ng Kazakhstan simula 1 hanggang 14 ng Pebrero. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa triathlon. Nakalikom ng karagdagang Olympic qualifying points si National Para-Triathlete Sixto Ducay. Ito'y matapos ang kanyang runner-up finish sa Asian Para-Triathlon Championship sa Subic Bay Freeport sa Olongapo City kahapon. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari.
Sinimulan na ni National Para-Triathlete Sixto Ducay ang pagkalap ng puntos para sa kanyang asam na makapasok sa 2016 Rio Paralympic Games. Katapat ang 19 na karibal mula sa iba't ibang panig ng mga bansa. Umapos sa runner-up ang 47-year-old polio victim sa Asian Para-Triathlon Championships sa Subic Bay Freeport sa Olongapo City nitong weekend. Sa likuran ni eventual winner Keiichi Sato ng Japan. Naorasan si Ducay ng 1 hour 17 minutes and 30 seconds sa 750 meter sprint, 20-kilometer bike at 5-kilometer run. Habang nagsumite naman si Sato ng clocking na 1 hour 7 minutes and 20 seconds. Parang strategy na lang yung nangyari. Bali, dinala ko na lang dun sa run talaga. So, bali, ang problema ko talaga, next time doon talaga ako mag-focus habang malayo pa ang competition. Kaya lang itong Edmonton namin, very close na rin sa wala nang time for training. Kaya siguro gano'n na lang gagawin. Yung tansahan na lang kung saan sila pwedeng maungutan. Samantala, nagpaabot naman ng suporta sa mga national para-triathletes, sina Singapore Southeast Asian Games gold medalist Nico Huelgas at Claire Adorna, gayon din si silver medalist Kim Mangroba. Ito medyo talagang in-enjoy namin. It's more of a bonding for the national team. But more importantly, this is to show that we are supporting the para-triathletes, our co-national athletes, and hopefully we get to witness one or more of our teammates qualify for the Rio Olympics in the para-triathlon. Masaya kasi ngayon kompleto kami as a team and lahat kami sumusuporta para sa para-triathletes. Sa kabilang banda, kapwa ikinatuwa naman ni na Triathlon Association of the President Tom Carrasco at PhilSPADA Chairman Michael Barredo ang matagumpay na pagdaraos ng one-day event. We're happy that it was a safe race that we promised, and we want to assure the participants na wala naman tayong aksidente. And these guys are really fantastic because given their siege conditions, they did not have, they cycled very well, they swam very well, and they were running good. We expected Sixto to perform very well because we are bringing him to Edmonton and Chicago next month. And Philippine Sports Commission is supporting his trip together with Coach Anthony Lozada. We expect him to be competitive, to continue to improve. I feel very good because nakausap ko ngayon sa aking CEO, Secretary General ng Asian Paralympic Committee. At ito nga ay in-endorse natin at pinagsabihan natin lahat ng mga Asian countries, all 44 countries na tumulong i-develop ang sport ng para-triathlon. Bukod kay Ducay, nakasungkit rin ng isang silver at isang bronze medal sa kani-kanilang kategorya, sina National Para-Triathletes Andy Avellana at Arnel Aba. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, napanatili ng powerhouse National University Bulldogs sa malinis na kartada sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Ito'y matapos na ilampasan nila ang University of the Philippines Fighting Maroons 26-24, 25-19 at 24 sa pagsisimula ng quarterfinals kanina. Sina Brian Bagunas at Madzlan Gampong ang namuno sa atake ng Bulldogs sa kanilang pinagsamang 24 points, habang si Wendell Miguel naman ang bumulikat ng gusto sa panig ng Fighting Maroons sa kanyang game high 16 markers. Nakakuha ng bentayan sa blocking department ang NU 6-3, pero naungusan naman sila ng UP sa Spikes 38-37. Ang susunod na makakatapat ng NU Bulldogs ay ang College of St. Benilde Blazers at ang kanilang engkwentro ay itinakda sa Miyerkules. Power forward Jervy Cruz magsusuot na ng Global Port Batang Pier uniform sa susunod na season ng PBA. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports.
At nagbabalik ang PTV Sports. Inabswelto ng Pure Food Star Hot Shots forward Mark Pingris ang SMC management sa akusasyon ng ilang observers at fans na naimpluwensyahan di umano ang kanyang desisyon na magbegom sa Gilas Pilipinas training pool. Narito ang aking report. Mariing itinanggi ni Star Hotshots forward Mark Pingris na naimpluwensya ng kanyang desisyon na hindi sumama sa Gilas Pilipinas training pool. Sa isang exclusive interview, iginit ni Pingris na sarili niyang desisyon kasama ng kanyang pamilya na mag-focus muna sa PBA Ball Club Star Hotshots na mamanduhan ni rookie coach Jason Webb. Itinanggi ni Pingris ang mga akusasyon na tila nagpaiwatig siya ng SMC management ang nagbawal sa kanya na huwag sumali sa national team. Noong Sabado ay bumisita si Pingris sa practice ng Gilas sa Meralco Gym upang personal na ipaalam ang kanyang desisyon kay Gilas coach Tab Baldwin. Hindi ko makokontrol kasi yung bagong sistema namin ngayon. Hindi ko makokontrol yun kung ano yung mangyayari sa katawan ko. So, nag-decide lang ako na magpaalam din kay Coach Tab na I'm sorry ka. I need to rest din talaga. Kasi kami, may bagong coach. Kinausap din ako ni Coach Jason na sana makasama ka namin sa mga first day ng practice. Idinagdag naman ni Pingris na malaki ang naging epekto ng kanyang 2 taon ng sunod na paglalaro para sa Gilas at sa Pure Foods franchise. Hindi, ako lang, kahit sabihin man ng management na maglaro ka o hindi, ako pa rin masusunod. So talagang gusto ko lang talaga magpahinga. Yun lang yung masasabi ko. Kumbaga, desisyon ng katawan ko yun. At siguro panahon na rin para magkaroon din ako ng time para sa family ko. Yun yung time na pumunta kami ng France, dinalaw ko yung daddy ko. Hindi ko nakasama yung daddy ko. Samantalang tiniyak naman ng player agent ni Pingris na si Ed Ponceja na hindi nagdadamot ang San Miguel Corporation ng mga players sa national team. Yung mga bagay-bagay naman, decision mo naman yan eh. Sa dami kong naging players sa San Miguel, wala akong na-encounter na binawalan. Kaya bago umalis nga si Mark, pinag-usapan na namin niya. Kaya before pa pumunta siya ng France, decision namin talaga hindi na siya sasali. Si Pingris ang isa sa mga veteran players ng Gilas Pilipinas na naglaro sa FIBA Asia noong 2013, Asian Games at FIBA World Cup sa Spain noong taong 2014. Sa PBA, Global pair uniform na ang isusuot ni power forward Jervy Cruz sa 41st season ng Philippine Basketball Association o PBA. Ito'y matapos sa maglaro siya ng 6 na seasons para sa Raider Shine Elasto Painters. May report si Haji Caaminio. Kumpirmado na ang reunion ni head coach Pido Harencio at power forward Jervy Cruz sa Global Port Batang Pierside. Ito'y matapos na maikasa ang trade na magdadala kay Cruz sa Global Port mula sa Rain or Shine Elasto Painters, kapalit ni big man Jewel Ponferrada at ng 2015 second round draft pick. Dahil dito muling magkakatrabaho sina Cruz at Harencio na nauna nang nagsama sa UAAP team na UST Growling Tigers noong 2006. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Rain or Shine defender Jairo Ibanez na labi siya ng personal na magpaalam sa kanila sa team practice kanina si Cruz. Siyempre, nalungkot ako in a way for Jervy kasi alam mo naman yung team namin pamilya yun. At the same time, isa sa mga closest teammate ko. Kasi yung mga madalas na kasama mo na lumalabas after practices, yung kasama mag-workout, so medyo close sa akin. Pero at the same time, I'm happy for him kasi makakabalik siya with Pido. Coach siya nung college yun, so definitely alam ni coach kung paano i-utilize yung kanyang strength. Samantala, naniniwala naman si Ibanez na malaki ang maiaambag ni Cruz sa kampanya ng Global Port sa susunod na season ng PBA. Malaking matutulong niya doon. Kung ang isang manlalaro ay galing kay Coach James, sa tingin ko lahat ng mga coaches, lahat ng mga players ay ibang tingin sa'yo. Kasi kung nakasurvive ka nga sa mga mura ni Coach James at sa mga motivation niya,
you're made out of something na hindi ka basta-basta. And that journey. So, sabihin ko malaki matutulong ito. Sa ilalim ng pamumuno ni Herencio ay kumopo si Cruz ng UAAP title at nahirang na Most Valuable Player sa paglalaro para sa UST noong 2006. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantalang nakarunda naman lumipad patungo Las Vegas, Nevada sa susunod na buwan ang buong Meralco Bolts team. Ito'y upang sumalang sa training camp bago ang kanilang kampanya season opening All Filipino Conference sa Oktubre. Nagbabalik si Haji Caaminio. Umaasa si Meralco Bolts power forward Reynel Hugnatan na mananatili ang core ng kanilang roster sa susunod na season ng PBA. Ito'y kahit hindi pa kinakausap ng team management ang karamihan sa mga players na may expiring contracts. Pinakahuling addition sa lineup ng Meralco si star point guard Jimmy Alapag na na-acquire nila mula sa Talk and Text tropang Texters sa isang 3-team trade kapalit ni Mike Cortez at James Sena na parehong napunta naman sa Blackwater Elite. Kami nga, hindi ko pa nga namin alam kasi kami, hindi pa, marami kami expiring. So, hindi pa namin alam kung ang lineup, hindi namin alam kung sino talaga kasi kami, expiring din kami. So kami, siguro mga 11 players na expiring sa Meralco. So, halos lahat yata, hindi pa naka-sign. Samantala, optimistiko naman si Hugnatan na sa kanilang kampanya sa susunod na season ng PBA ay makakaya nilang lampasan ang quarterfinal finish sa nakalipas na Governor's Cup. Hirap magsalita kasi hindi natin alam habang hindi natin nasusubukan, hindi natin na di ba? Kasi maghirap magsalita na hindi pa tapos. Kumbaga, kasi ako, gawin muna bago magsalita, di ba? So, tingnan natin, di ba, itong conference. Ang buong Meralco team ay nakatakdang lumipad patungong Las Vegas, Nevada sa susunod na buwan para sumalang sa training camp bago ang kanilang kampanya sa 41st season ng Liga. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, hindi aksyon sa mga susunod na buwan si National Triathlete Claire Adorna. Ito'y dahil plano niyang ipahinga ang kanyang nananakit na kaliwang paa na nakatakdang sumalang sa therapy sa mga susunod na buwan. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare. Liliban muna sa mga major triathlon races ngayong taon si veteran internationalist Claire Adorna. Ito'y upang makarecover siya ng husto mula sa iniindang left foot injury na natamo niya halos 2 taon na ang nakalilipas. Ayon kay Adorna, kaliwat ka ng therapy ang kanyang pagdadaanan sa mga susunod na buwan upang matiyak na mas magiging handa siya para sa pagsabak sa mga international races sa susunod na taon. Napag-usapan talaga namin ng federation na next year na ako mag-race ulit kasi nga for now parang major race ko yung SEA Games tapos medyo binigay ko na lahat doon tapos ngayon ang inaano namin is pina-prioritize namin yung injury ko kasi nga mayroon akong injury so ngayon na yung tama. Sabi ng coach ko, now is the good time for you to have physical healing, emotional healing, spiritual, mental, tapos yung injury mo ayusin na natin. Samantala, naniniwala naman si Adorna na may sapat na panahon pa para makalikom siya ng Olympic qualifying points. Dahil sa darating na Pebrero ay magbabalik na siya sa training camp. Hindi naman ako masyadong kinakabahan kasi parang everything happens for a reason eh. Basta kung ano, siguro di naman ito bibigay ni Lord kung walang reason. So kung ano yung mangyayari, pag galing ko, magti-training ako kaagad. We have Asian Championships next year. Tapos, yun yung pinaghahandaan namin kasi we have wild card for the 2016 Olympics. So, pag nakuha kami doon yun, makakapag-Olympics. Pero if not, we're really eyeing for the 2020 Olympics. Si Adorna ang isa sa mga nag-uwi ng gold medal para sa bansa sa nakalipas sa Singapore Southeast Asian Games. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantalang nadagdag naman sa listahan ng mga biktima ng pamamaril at pagpaslang si former PXC flyweight champion Lady Young Gun Cali. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyare. Isang malungkot na balita ang bumalot sa mundo ng mixed martial arts o MMA nitong weekend. Ito'y matapos na makumpirma ang pamamaril at pagpaslang kay former PXC flyweight champion Ali the Young Gun Cali sa Davao City kahapon. Sa panayam ng PTV Sports,
Labis na ikinalungkot ni PXC matchmaker Rob Sandiego ang biglaang pagpanaw ni Kali na nagpaplano pa sanang magsagawa ng Octagon return sa buwan ng Nobyembre. We're very saddened and shocked because I just sent him again to fight sa November. So we're still shocked up to now. Kwento pa ni Sandiego, nakausap pa umano niya si Kali isang araw bago mapaslang ang dating hari ng PXC Flyweight Division. I spoke to him the day before he died, and I asked him if he was ready to fight and he's trained, etc. And he said he was good to go to fight on November. So yeah, we were already matching him up against someone, although hindi pa alam ni Ali kung sino. We were already talking about kung sino po pwedeng kalaban. So game na dapat siya, he's supposed to fight sa November. Noong February 2012 ay umukit ng pangalan sa MMA si Kali. At ito ay nang talunin niya si Jesse Taytano ng Guam para mapa sa kamay niya ang PXC Flyweight title. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Australian powerbuster Jason Day namayani sa major event na PGA Championship. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV. At nagbabalik ang PTV Sports sa golf. Pinagharian ni Jason Day ang katatapos ng PGA Championship sa Sheboygan, Wisconsin. Kanina ay pumalo ang 27-year-old Australian ng 567 sa final round upang magwagi siya ng 3 shots laban kay Jordan Spieth ng Amerika. Tumapos ang solo third place naman si Brandon Grace ng South Africa, 5 strokes back. Kasalong sa liderato papasok sa huling araw ng kompetisyon, humatong si Day ng 6 na birdies sa kanyang round at ang kanyang naging isang bogey ay nagawa niya sa 8th hole. Nagsumiti si Day ng 4-day aggregate score ng 20 under 268 sa Whistling Straits course at naibunsa niya ang top prize na $1.8 million. Ito ang kauna-unahang major title sa PGA Tour para kay Day. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Sa ilalim sa ikalawang surgery sa kanang paa sa Miyerkules, si Philadelphia 76ers center Joel Embiid. Ito'y matapos na hindi maghilom sa tamang panahon ng kanyang injured right foot na inoperahan noong 1 taon. Ang 7-foot flat man ay hinugot ng Sixers bilang 3rd overall pick sa NBA draft noong 1 taon, pero na-sideline siya sa kabuuan ng kanyang rookie season dahil sa nasabing injury. Sakaling maging matagumpay ang ikalawang operasyon kay Embiid, inaasahang makakasama siya sa training camp ng Sixers para sa 2016 to 2017 NBA season. Sa tennis, ng titulo sa men's singles ng Rogers Cup sa Montreal, Canada si second seed Andy Murray ng Great Britain. Ito'y matapos na daigin niya si top seed Novak Djokovic ng Serbia, 6-4, 4-6 at 6-3 sa finals kagabi. 3 beses na nakabreak sa laban si Murray at isineryo niya ang panalo ng lumampas sa baseline ang ground stroke ng Serbian rival sa final point ng match. Ito ang ika-4 na ATP Tour title para kay Murray ngayong season. Sa Rogers Tennis Cup pa rin, pinagreinahan ni Swiss youngster Belinda Bencic ang women's singles. Ito'y matapos na ma-pull out sa laban ng kanyang championship opponent na si second seed Simona Halep ng Romania kagabi. Napag-iiwanan sa score na 7-6, 6-7 at 3-love nang biglang isuko ni Halep ang laban dahil sa sobrang kapaguran. Narito na upset ni Bencic si top-ranked Serena Williams ng Amerika sa semifinals noong isang gabi. Ito ang ikalawang career WTA singles title para kay Bencic. Sa football, nagpamalas ng bangis sa harap ng home crowd sa Heinz Field sa Pittsburgh, Pennsylvania, ang reigning FIFA Women's World Cup champion US national team. Sa panguna ni Kristen Press na tumikada ng hat-trick, binlangko ng United States ang Costa Rica 8-0 sa isang exhibition game kanina. Bukod kay Press, umiskor rin ng 2 goals para sa US national si Heather O'Reilly, habang tig-iisang goal naman ang naiambag para sa team ni na Megan Klinberg, Julie
Johnston at Whitney Engen. Ito ang unang pagkakataon na muling tumapak ng football pitch ang mga American Lady Booters. Greynahan nila ang FIFA Women's World Cup noong isang buwan. At sa cycling, matagumpay na naidepensa ni hometown rider Tim Wellens ang titulo ng Tour of Benelux sa Belgium. Ito ay matapos na mapanatili niya ang overall leadership sa 7th and final stage kagabi. Naagaw ni Wellens ang leader's jersey sa 208km stage 6 noong isang gabi at tinalo niya ng 1 minute and 59 seconds overall ang kapwa Belgian na si Greg Van Avermaet. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, naniniwala ba kayo na sariling desisyon ni Pure Food Star Hotshots forward Mark Pingris ang mag-beg off sa Gilas Pilipinas National Pool? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Welcome back, Haji. Yes, magandang gabi. Batiin ko lang yung maganda kong mama. Mir naman to, kababalik lang galing Japan, nanonood sa atin. Mama. Hi, Mama. Miss you, love you. Last month ba yan? Galing Italy si Tita. Oo, baka bakasyon na lang yan. Baka natatawa yan yan. Italy. Yes. Hi, Mama. Tsaka kay RA, tsaka kay Ranran. Yan, nanonood sila ngayon sa atin. Salamat sa inyo. Yan. At ulitin natin yung ating question of the day, Meg. Ang question of the day natin is, naniniwala ba kayo na sariling desisyon ni Pure Food Star Hotshots forward Mark Pingris ang mag-beg off sa Gilas Pilipinas National Pool? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yan. At kung gusto po nyo kwento po sa amin ang ating po cellphone number 0916-391-5222. Again, 0916-391-5222. Magandang gabi kay Direk Raquel. Yes, the lady in red. Red na red si Madam. Naniniwala ba kayo? Expert si Haji doon. Ayan ang tanong. Sa wave niya. Sa wave. Sa wave. Hi, Direk. Thank you. Ayan, sige. Basa muna tayo. At Facebook tayo. Ilan taon na ba si Mark Pingris? 33? 33. May desisyon na yan. May sariling desisyon na yan. Sige. Christian Clemente. Hindi, meron nag-utos kay Pingris. Meron, siguro. Asawa niya. Si Danica. Galing kay Charles E. Cabanse, of course not. We all know kung gaano kagusto ni Ping lumaro for the national team. There's a big name/reason behind that. Sige. From Gabriel Martinez Alaga, sabi niya may basbas ng management. Sige, basa pa. Okay. Sige, ito galing kay Jason Galo Lawas. Okay lang, rest muna siya. Hi sa inyong tatlo. Hello, Jason. Si Jason, susuki natin yan. Si Jason. Masipag rin mag-PM. Hi, Jason. Okay. Alright, from Brian Macabiog. Sabi niya, I think it's valid. Pero dapat yung ibang players ng SMC Group na healthy at ni-request ng national team ay pinayagang maglaro. Saan naman nakikita na LA, Ping at Junmar papayagan maglaro? Alam namang desisyon silang di maglalaro. Tapos tatlo lang ang pinayagan, nakakadismaya ang SMC Group. Ito, sige. Caller? Isa lang muna. Galing kay Ace Billones. Oo, if you just read between the lines that Mark Pingris said, I'm thinking as well na binoboycott nila ang program. They don't like Tab Baldwin as the Gilas coach. You think so? They think so? You think so? Sige. Layo mo nga muna sa mga. Okay. Caller tayo. Hello? Hello. Yo. Ganda gabi. Sino po sila? Si Michael to ng Quiapo. Michael! Quiapo, Manila. Quiapo. Okay. Michael, balita. Ayun ba rin, sir? Fan pa rin ninyo ako. Ayun naman ang gusto ko sa'yo. Salamat sa'yo, Michael, Ayan, okay. Sige. Number 1 tayo sa Quiapo dahil kay Michael. Sige, Michael. May paglilingkod namin sa'yo. Yung sagot ko lang, sir, about sa kay Mark Pingris. Feeling ko, hindi naman siguro siyang may ayaw kasi
ang sinabi niya nun, basta para sa bayan, gagawin niya lahat eh. Okay. Pero respecta lang din natin kung ano yung gusto din ng SMC Corp. Kung talagang SMC Corp ang may ayaw, o kaya siya. Pero yung kanina, napanood mo yung istorya natin? Oo, sir. So yun, galing mo sa kanya. Parang hindi kasi parang hindi kumbinsido. Hindi ka kumbinsido. Mamaya, doon sa Facebook natin, Meg, papanood ko yung buong interview. Ayun, para... Kasi, ano yun, no, parang madali ring sabihin yung nandito tayo sa labas. Napipigilan o ano, di ba? Pero, kung ikaw kaya, nandun sa katawan niya, di ba? At age na, sabi mo kanina, 33? 33 na, siyempre, may family, lumalaki, di ba? Madaling madaling i-accuse, maggawa ng, pero if you study rin naman, pag-aralan mo yung buhay ng tao. Ito, naglaro siya di ba? Ito naman ang point ko. Kung, siyempre, sa NBA, 82. Tsaka lang, Mike. Sa NBA, Michael, 82 games. Tapos iba, di ba, hindi naman sumasali rin talaga. Depende pa sa permission mula sa team, di ba? May ganun pa mga factors. Dito naman sa atin, pagkatapos, albaw, noong 2013, ng FIBA Asia, tapos biglang susundan na nung pagdating na October, sunod-sunod. World Championship. All Filipino, commissioners, governors, tapos pagkatapos meron na namang qualifier. So, tuloy-tuloy yung pagbabasketball nila. Siguro nakaramdam si Mark na, teka muna, breather lang. Oo, kailangan niya mag-rest. Kailangan niya ng rest. Sa age niya. So, baka ganun. Michael, do you rest your case? Hindi naman, sir. Pero yung lang naman, siguro may tama naman siya about sa family niya na kailangan niya rin mag-rest for the family. Yeah. Yun. Madali sabihin no? Pero pag nandun ka sa sitwasyon... So, bata pa yung kids niya, diba? Oo. Sabi nga ni Mark, ba, nag-usap-usap siya ng pamilya niya before he decided not to join. Ako, alam mo, napaisip din ako, Michael, no? Nung una na, parang wala yung San Miguel, Pero, naglabas yung PBA ng Final 16, di ba? Naglabas sila. Nandun si Junmar, nandun si LA, nandun si Mark, di ba? Kung ayaw talaga, ba't pa nila ipapalista ron? Diba? Yun lang. Kumbaga, may players pa rin. Oo. Okay. Michael, may tanong ka pa o may follow-up ka pa? Isa na lang, sir. Isang follow-up na lang. Sige, follow-up. May foul. Counted. Yung sir, yung tungkol kay Bovelga. So, nasa trading block siya sa pagkakaalam ko. Ang nakita ko, sir, is Barako or San Miguel. Hindi ko lang sure, sir, kung San Miguel Beerman o Ginebra. May nagsasabi, SMB. Nagsasabi, Ginebra, pero... Wala pa. Pero ako, ito lang masasabi ko. Alam nyo, players, nasa trading block yan. Diba? Kasi kahit na kung ikaw, meron kang team, wala kang gusto i-trade. Nanahimik ka. Bigla may mag-o-offer. Offer ko yung number 1 pick ko. Sige. Sige ba gusto mo? Pag nagbanggit ng player, ng kwento, isipin na, tine-trade ni Sige. Pero actually, yung kabila ang humingi. At eto, may sasabihin ako sa'yo, Michael. Kanina sa first day ng training camp ng Rain or Shine, nandun sila. Si Jervy Cruz nagpaalam na sa kanila. Sad siguro after ilang sad years. daw sila. Ngayon, tinanong mo si Jairen, meron ba sinabi sa inyo yung coaching staff, yung management, na magdadagdag bawas pa? Parang basta sinabi sa kanila, bago mag-umpisa yung season, ise-set up na nila yung players, yung line-up. Yun. Alamin natin siguro yan. In the coming days, kay Coach Yego. Okay? Yan. Michael. Okay ka na? Okay na, sir. May babatiin ka? May gusto kong batiin. Sir, binabati ko lang yung mga Jackson family dito sa may, sa Batang. Yung father ko na nasa Saudi, kumpre na nasa Saudi, yung ate ko nasa Abu Dhabi. Nanonood ba sila, Michael? Nakakumusta mo ba kung nanonood sila ng show natin? Alam ko yung wala ko nanonood sa YouTube. Naglalabas tayo kada midnight. Okay, very good. Okay, Michael. Thank you. Si Michael Langkia.
Okay, basa tayo, Meg. From Kimper Kayer, sabi niya wala ng puso, ibang mga players gusto pera na lang. Bakit hindi lang paglaruin yung mga gusto talagang maglaro? For sure, ibibigay nila 100% ang lahat ng kakayanan nila. Kaysa naman magaling nga, wala namang puso maglaro. Babati po kami dito sa San Antonio, Zambales. Mother and father ko, pati na rin ang kapatid ko at anak ko na si Kim Elita. Sabi niya, mag-aral kang mabuti. Miss Meg, pakis kahit sa TV lang. Screen. Hi na lang. Lapit ka ron sa screen. Lapit ka sa monitor. Hindi na. Hi, Kimper na lang. TV lang, oh. Screen kiss o flying kiss na lang. I'm shy. Shy time. I'm Dalagang Pilipino. Ito galing kay Brian Macabiog. I think, nabasa mo ba ito kanina? Okay. Sige, kay Gab Ferreras, hindi, napigilan daw umano ng mga nasa loob. Hindi umano. SMC. So, it's a no-no situation. Galing kay Gab Ferreras. Sige. Ito gusto ko to si Boss Bree. Sa Ligay na si Boss Bree. Idol kayo ng mommy. Yung mama niya. Hi, mama. Sa Ligay. Maganda ang taste ni Mami. Sabi niya hindi. Kahit gusto niya maglaro sa Gilas, kung ayaw naman ng SMC management, wala siyang magagawa. Sana bumalik yung old form niya para sa Pure Food Star Hotshots kasi favorite naming team yon ni Mama. Sana magkaroon ng interview kay James Yap, request ni Mama. Pinapabati ni Mama. Hi, Mama. In fairness kay Boss Bree, makamama siya. Sige, kukunin namin si Yap. Si Roger. Hindi, okay yan. Si James Obey. Sinabi mo na. Si Boss Bry. Na, ayan sana bumalik yung old form niya para sa Pure Food Star Hotshots. Baka yan na yung susi. 2 taon na straight basketball. Last season nga, pinakita rin sa kanya ni Coach Jason Webb na yung mga double-double mo, medyo nabawasan. Tsaka yung health mo. Tsaka gusto niya yung maging defensive player na parati nandun, either defensive player of the year or defensive team, all defensive. Si Boss Brian na mismo nagsabi. Napansin din, maganda yung pag-analyze ni Boss Brian. Sige, isa munang basa bago yung caller. Ito, galing kay Eugene Cano Sr. Sabi niya hindi, may pumipigil sa kanya. Alam naman natin ang kagustuhan ni Ping maglaro para sa bayan. Kahit nga injured siya at pagod nung last edition ng FIBA, laro pa rin siya. Ngayon, pa kaya na fresh siya? For him, fresh si Ping Reyes ngayon. Fresh ba siya? Fresh nga. Sige. Caller tayo, caller. Yan. Sige nga. Yes, hello. Hello, good evening, sir. Ay, sir, pakibabaan po muna yung volume ng TV at nagkakaroon tayo ng delay. Ito po. Yan. Magandang gabi po. Sino po sila? Si Mark po ng Davao. Mark ng Davao. From Quiapo, Davao. Layo. Mark, kumusta? Apo. Okay lang, medyo malungkot kasi nga pinatay yung PXC flyweight champion. Ayun naman. Parang naging guest ba natin dito yun? Parang naging guest natin. Sige, anyway, Mark, anong pa may paglilingkod namin sa'yo? Sagutin na natin ng konti. Konti lang, ha? Konti lang, ilang segundo ka. Urasa kita sa yung relo. Sige, go, Mark. Alam na lang yung management yan. Para pinilit yan. Yan ang paniwala mo. Pero yan na yung problema natin sir kung sa RP team, kung sa PBA talaga tayo kukuha. Ang haba ng PBA tapos maglalaro pa sila sa national team. So may argument talaga yung pagod or yun na nga, 10 months yung season. Kahit hindi tayo 82 game season, tuloy-tuloy basketball. Parang ganun yung sagot niya. Parang may nakabang sa likod. Mark, kumusta dyan sa Davao? Maulan po, maulan. Maulan. Bihira yun. Sa city ka ba? Davao City? Davao City po. Yan. Okay. May tanong ka pa, Mark? Tanong natin, sir, sinong nakalabanin ni Nietes doon sa sa US? Sa US.
Mark, kahapon kausap natin si Michael Aldeguer. Sabi niya ngayon pumipili pa sila ng opponent. Pero most likely, Latino yung kalaban. Susunod na biktima. Ayos yan, ayos. Ayos? Okay. Ayos. Pre, bati lang ako saglit. Sige. Binabati ko lang po yung wife ko si Jover, tapos yung anak ko si Maxine. Tapos bawatiin ko po yung buong ng Happy 30th Kadayawan Festival. Ayun nga, Kadayawan Festival nga pala, no? Parang tatakbo si Mark, Happy Kadayawan Festival sa inyo dyan, sa Davao City. Thank you. Mark, enjoy lang dyan, ha? Pa-deliver mo na lang yung pagkain dito. Yan, sige. Mark, salamat sa Mark ng Davao. Thank you. Pasa pa tayo. From Francis Bonifacio Francisco, para sa akin, di talaga magkakaisa ang management. Sayang ang talent kung ayaw palaruin para sa bayan. #Arriba Abueva, #Laban para sa bayan. Uy, may sinabi si Ping kanina nung kung merong isang player na pwedeng pumalit sa kanya na maibibigay yung klase ng energy. Sino? At ng galing sa loob ng court, sabi niya, Calvin Abueva. The Beast. The Beast. Oo nga, magharos sa magkasama. Baka siya pa maging star ngayon? Oo, sabi nga niya na nung nasa Spain ako, tinatawanan daw siya ng mga writer na paano ko makaka-rebound. Nakita rin yung posisyon niya eh. Tapos nung naglaro raw, dami niya nakuha rebounds. Bigla naging tanong sa kanya, paano ko ginagawa? The Beast nga. So sabi niya, kaya niya nagkwento yun, dapat daw maging motivation kay Calvin Abueva. Hustle, energy. Sige. Basa pa. From Glenn Ivan Miranda Vergara, sabi niya hindi niya po desisyon ni Mark Pingris yun. Gustong-gusto niyang lumaro sa gilas at sinabi naman niya na may mga bagay na hindi niya kontrolado, di ba? At saka papunta na sana siya sa practice tapos sinawagan siya na wag nang tumuloy. At dun pa lang alam na this. Pabati naman po sa mga fans ng Pure Food Star Hot Shots at ano pong balita sa practice nila today. Maraming salamat po sa inyo. God bless sa PTV Sports. Nag-practice sila kanina kaya na-interview natin si Mark. At so far so good naman. And bukas conditioning. Parang isip bata si Mark na hindi makapag-decision. Sarili. Ito. Teka, isa muna bago tayo. Caller muna? Isa lang ha. Okay, hello. Hello? Gising na to. Tol. Magandang umaga. Bagong gising. Hello? Hello? Partner, anong pangalan mo? Si Harrison po ito ng Quezon. Harrison! Bago to, bagong caller to, Harrison. Saan sa Quezon, Harrison? Nako, Nakatulog. Harrison, pakibaba ng volume ng TV at may delay tayo. Hello pa. Ayan na. Okay na? Yan. Okay. Saan sa Quezon ulit? Nueva Ecija po, Quezon, Nueva Ecija. Quezon, Nueva Ecija. Kala ko. Province of Quezon. Sige. Harrison, kumusta na? Anong sagot natin? Si Mark Pingris po siguro siya may kagustuhan siguro hindi maglaro. Siya may kagustuhan na hindi maglaro. Bakit? Kasi baka napapagod. Napapagod na. Kayo, pagod na ho ba kayo ngayon? Oo, galing sa trabaho. Ayun. Anong trabaho mo? Boss Harrison? Anong trabaho mo? Sa palay po. Okay. Nag-dinner na po kayo. Oo. Hello? Boss? Hello po. Okay. Harrison, inaabot na tayo ng oras. Tawag ka ulit. Bati na lang. Bati ka muna. Isang mabilis na bati, Harrison. Hello po. Bati, Harrison. Inaabot na tayo ng oras. Nawala.
Sayang naman. Okay na, boundary na. Boundary na daw, nagpapa-baby wave na. Alright, maraming salamat sa View Blends, the House of Silhouettes, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Defriend of California Boat, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, lahat po ng mga taga-Kasusan, Aloran, Misamis Occidental, maayong gabi po sa inyong lahat dyan. Sa wife daw ni si Cheryl Liporada, binabati ni Don at saka yung kanyang mga dalawang kids, si Joshua at Syra. Yan, salamat po sa inyo lahat dyan. Jessen Sigwa, maraming salamat. Jessen, Genevieve, Justin, Vince, CJ Company from Santa Ana, Pampanga. Pinapabati din po sila Nika Valdos, Camille Monteroso, JV Esquilona. Yan, mula kay Ann Mercado. And of course, happy birthday kay Renmark Benig Paulo. Yan, happy birthday sa'yo. Pinapabati ng aking kapatid na si Ranran. And of course, to my mama, kababalik lang, welcome back. I love you kay Papa, I love you kay Ginger, Ate Rosa. And of course, to Miss Aiza de Los Santos family. Sa Langka, Marikina City, thank you so much po sa inyong lahat. And to my wife, love you, Prince and Prince Zoe, mga base, mga Biji Daidan, mamala ko kay Kuya King at saka Kuya Buno. Sports Radio Family, maraming salamat. Ako po si Dennis Principe. Megsioso. And Haji Kami. Hanggang bukas, ito po yung paboritong DTV Sports.